Magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan. Ito pong muli ang inyong barkada. Barkada ba? Barkada talaga. Sultana de Manila. Alam niyo mga kababayan, gusto ko sana munang magpahinga sa pagtuligsa kay Robin Padilla. Meron sana akong ibang gustong talakayin ngayon na medyo nakaligtaan na ng equally controversial. Pero mamaya na lang yon. Dito muna tayo kasi may bagong kabalbalan na naman po itong si Robin Padilla. Wala talagang kadala-dala. At wala po talagang balak na magbago itong taong ito. Para siyang ang yabang talaga. Naku, magsasawa ka, ikaw na lang talaga ang mai-stress sa kanyang kayabangan. Ano naman po ba ito? Di po ba nung nakaraang video ko, ang sabi ko, manahimik muna siya, mag-disappear muna siya sa public eyes, nang medyo makalimutan muna siya at medyo, yun nga, makalimutan muna yung mga galit sa kanya ng tao. Pero wala po siyang balak. Ano bang tawag dun sa taong yun? Manhid or matigas. Stubborn. Matigas ang ulo, matigas ang kalooban, matigas ang puso. Tapos, yung mga fans po ni Robin Padilla, alam ko na mayroong mga nanunood dito sa akin. At binabati ko na po. Nung mga nakaraang video ko about Robin Padilla, nireview ko po yung mga comments at maraming galit sa akin. Para sa kanila tama si Robin Padilla. Hoy, excuse me kung nanonood ka sa ngayon. Mag-isip-isip ka. Ha? Sabihan mo ako nangak-ngak. Pakialam mo. Nagmamalasakit ako sa bayan eh. Kaya ganun. Ikaw, may malasakit ka sa bayan? Pareho ka ni Robin Padilla? Kumakampi ka kay Robin Padilla? Nasaan ang utak mo? Pasensya ka sa bunganga ko. Kung ayaw mo sa bunganga ko, di lumipat ka sa mga pro-Robin Padilla na kagaya mo. Basta kami, at least, natutuwa ako kasi at least mas marami ang kagaya ng in line with my thinking. At kayo, nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Kaya hindi ko reviewin ko ulit. Kasi marami kasi yun eh. Reviewin ko ulit at kukunin ko talaga yung pangalan nito. Hindi ka nag-iisip. Sorry ha. Hindi naman sana ito angkop. Ang mga pinagsasabi ko kapag ako'y galit, hindi angkop sa pagkatao ko, hindi angkop sa profesyon ko. Pero wala po tayong magagawa kahit na mga edukadong tao nawawala sa sarili kapag galit. We're just humans. Diba? Kung yung naging paborito nyo ng Pangulo, yung nakaraang Pangulo mura ng mura. Na ultimong Santo Papa, minumura, mga pari, minumura. Pangulo ng Amerika, minumura, yung European Union, lahat pinagmumura. Ang hindi lang niya minumura ay yung BFF niya. Yung kapareho niya na maitimang budhi. Kilala nyo? Kilala nyo dapat. Diba? Yung taga dyan sa kanluran natin, ay hindi ang nasa kanluran natin is Vietnam. Nasa Northwest. So ngayon, ano naman po ba itong nakakabwisit, nakakakulo ng dugo na
ginawa na naman itong, akala mo ano siya eh, tinalo pa si Pangulong Marcos magsalita. Kung yung Pangulo natin eh, banayad, tahimik, hindi patulero, pero ito pumapatol. Alam mo, Robin Padilla, para kang bakla. Ha? Ang sabi ko, parang, hindi bakla, parang bakla. Kasi ganyan ang ugali ng bakla eh. Yung talagang mga genuine na bakla ah. Ganyan, ugali mo. Mabunganga ka masyado eh. Kasi ano pong sinabi na naman ito? Tingnan, i-check nyo po doon sa, i-google nyo po doon sa Politico News, na ang sabi niya doon, magsitahimik daw tayo. Yung mga bumabati ko sa kanya, yung mga KSP raw, yung mga bobo, yung mga bumabati ko sila sa kanya ay mga bobo. So, kasama ko doon, kasama yung mga sikat na personalidad na mga professional edukado na bumabatikos sa kanya, mga bobo raw at KSP. Alam mo, Robin, hindi ko maarok kung ano ang mararamdaman ko, kung anong emosyon ang ilalabas ko. Kasi halo-halo eh. Andoon na nagagalit ako, na iinis ako, at natatawa. Natatawa ako sa'yo. Nakakatawa ka. Kasi ang inuugali mo, yung mga galawan mo, ay hindi sa isang profesional. Hindi sa isang politiko. Di ba dapat pag ang isang lalo na mataas na sa mataas na posisyon, senador, dapat sa mga senador ay kagalang-galang. Yung hindi pumapatol sa mga nangbabatikos. Lalo pa, sasagot ka ng mga ganyan. Nagpapakita ka lang, Robin Padilla, ng kawalan mo ng edukasyon. Huwag mong ipagmalaki sa akin natapos ka ng criminology. Baka naman nabili lang yung titulo, yung diploma mo. Hindi ko minamata yung mga artista na nag-aaral. Kasi may mga artista rin naman po na nag-aaral sila ng, what do you call this? Yung sa Open University. Yung home-based learning. Ganun ba yun? Home-based? Yung self-study? Nakakatapos? At yun, mas mga ano pa ngayon kasi oras na nag-self-study ka, ibig sabihin ay talagang seryoso ka mag-aral. Kaysa dun sa pumapasok sa eskwelahan, hindi ko sinabing lahat ha. Usually, yung mga self-study, mas seryoso yon. Kasi pinagtsatsagaan nila. Kahit sila ay busy, o kahit na panakaw-nakaw na oras. Eh, ikaw, Robin Padilla, talaga bang nag-aral ka? O baka naman kagaya ka rin lang naman ni Manny Pacquiao na yung 4-year course, ginawang 3 months? Naku! Anong matututuhan mo sa 3 months? Sino niloko nyo? Lumalabas lang kasi na dyan sa mga kinikilos mo, para ka naman talagang hindi nag-aral. Pati tuloy ako, nagkakagaya na sa'yo. Sa sobrang nahahawaan mo na ako eh. Hindi, I am not supposed to be acting like this. Kaso, I'm just a human. I'm just reacting. Biro mo, sabihan mo yung mga nagbabatikos, yung taong bayan as a whole.
Sinabihan mo ng shut up when it comes to the West Philippine Sea issue daw. Huy, sino ka para patahimikin mo kami? Ikaw ang tumahimik dahil walang kabuluhan ang pinagsasasabi mo. Walang kakwenta-kwenta yang lumalabas sa bunganga mo. Pag pinag-usapan ay yung West Philippine Sea at yung national security ng ating bansa. Wala ka. Ikaw ang tumahimik. Sinabihan na kita na mag-shut up. Hindi mo ba ako narinig? Doon sa isang nauna kong video, sabi ko, manahimik ka para makalimutan ka namin yung pinagagawa mo. Sultana, natural hindi ka nun narinig kasi hindi naman siya nanonood sa'yo. Oo nga naman. Hindi naman ako napapanood ni Robin eh. Hindi naman ako sikat eh. Iba ilan lang ang subscriber ko. Bago lang ako eh. Ilang buwan pa lang ba ako? April, May, June, July, August. Oh. 6 months. Wala pa. Hindi ako sikat. But at least, I have these mga avid followers na napapansin ko naman na halos lahat ng videos ko ay pinapanood. Siguro ko naman itong mga appreciative na followers ko ay medyo mai-share din naman sa iba, sa kanilang mga friends, families, o di kahit paano. Parang networking. Kahit paano lalawak yan paunti-unti. Di ba? Networking. Ikinuwento mo dito, ikukwento niya. Di ba? Lalawak din. Pero syempre, hindi ko inaasahan na si Robin Padilla nakikinig sa akin. But, through channel na lang, sana makarating sa'yo. Mahina yung channel natin, kaya hindi nakakarating. Hindi mo narinig yung sinabi ko na tumahimik ka. Kaya ngayon, kami ang sinabihan mo na tumahimik. Hoy, Robin Padilla, sino ka para sabihan ako na manahimik ako? Hindi mo ako pasahod. Ikaw ang sinasahuran namin. Kaya ikaw, may karapatan kami na patahimikin ka. Gusto mo, ipatanggal ka pa namin dyan sa Senado eh. Alam mo kung nasa Manila lang ako? Ang layo ko lang kasi, nandito ko sa Tralala eh. Pupuntahan kita dyan sa Senado. Panonoorin ko yung mga ginagawa ninyo dyan. Anong gagawin mo doon, Sultana? O di mang sasaway, mang tutuyaw? Bakit? Bawal ba? Hindi ka naman senador eh. Oo nga, hindi nga ako senador. Kung hindi ginagawa ng mga senador, o di tayong mamamayan ng gumawa nang hindi nila ginagawa. Nang hindi nila kayang gawin, o ayaw lang nilang gawin. Kagaya lang nitong isang topic na dapat ito yung itatopic ko ngayon, pero next video na lang. Mamaya na lang yan. Tapusin ko itong si Robin Padillang galunggong na to eh. Sabi ba naman na tumahimik daw tayo? Huwag daw tayong makialam sa usapin tungkol sa West Philippine Sea. Alam mo, Robin Padilla, ikaw dapat ang sabihan ng ganyan. Ikaw dapat ang huwag mangialam dyan sa usapin ng West Philippine Sea. Get it? Of course you don't get it. Kasi nga naman hindi ka marunong mag-English, di ba? I move. Mahihiya ka nga, Robin Padilla. Alam mo itong taong to, hindi tinatabla ng hiya eh. Sikat na sa taong bayan sa lahat, mga kasama na pinagtatawanan, or hindi yata niya alam na pinagtatawanan siya. Kahit na yung si chairperson nung hearing na yon na si yung anak ni Estrada, si JB Ejercito, natawa sa'yo dun sa I move mo. Edukado naman si JB Ejercito kasi eh. Alam niya yung parliamentary rules. Pero ikaw hindi. Hindi yan number 1 ha.
Anong number ba si JBRC to? Number 10 yata. Pero ikaw number 1 ka na pinagmamalaki mo. Pero yung number 10, mas marunong kaysa sa yung number 1 ka. Eh, huwag ka magmalaki. Natawa po. Kasi kung napanood niyo, pinapanood ko, natawa. Napiko na natawa si JBRC to. Doon sa I Move nito ni Galunggong Robin Padilla. Tapos, siguro hindi niya mapigilan yung tawa niya, sinuspend na lang niya yung hearing. Oh, sana naman, ang kapal kasi ng mukha. Alam naman na hindi siya bagay dyan. Ipinagsisiksikan ng sarili. Yes, Robin Padilla, yung mga nakakapanood nito. Pwede ba iparating nyo kay Robin Padilla na hindi siya bagay dyan? Mag-aral muna siya ng husto. Diba? Sabihan mo kami na yung ibang vloggers nasaktan. Nasaktan dun sa shut up. Ba't ka tayo masasaktan? Sino ba siya? Ako hindi ko siya siniseryoso Wala namang tuktok yan Galunggong. Ako hindi rin ako matalino. Hindi ako genius. Hindi ko sinabi matalino ako Pero, alam ko kung sino ang matalino at saka hindi. Sabi kasi nitong mga nagbabas sa akin, mas marunong ka pa kay Robin, di ikaw na doon. O di ilagay mo ko doon. O, magdebate kami ni Robin Padilla. Paano ako makakarating doon? Hindi naman ako kasing sikat niya. Kasi ang butante nating Pilipino, mga Pilipinong butante, kagaya mo, na utak galunggong, hindi marunong pumili. Tumitingin lang sa sikat, sa gwapo, sa macho, sa mayabang. Di ba? Kaya nga nanalo si Robin, ibinuto mo kaysa isa ka ring galunggong. Hindi ako makakapasok dyan. Kasi wala ako nung meron si Robin na nakakapagpanalo sa kanya. Sana nga, ang basihan ng pagkakaluklok sa mga ganyang klaseng matataas ng posisyon like Congress ay daanin sa debate. Sa pagtalakay, sa pagtackle ng mga issues, kahit hindi abogado. Well, preferably abogado. Much better. But, hindi naman po lahat ng abogado maasahan. Abogado nga. Matalino nga. Abogado Pero, kung wala namang pagmamahal sa bayan, diba? Wala rin. Itong Robin Padilla, ikaw Robin Padilla ang manahimik. Sinabi ko na sa'yo manahimik ka. Talagang ipinapakita mo pa yung pagkawala mong modo. Yes, itong si Robin Padilla, walang modo. Bastos. Mayabang. Hambog. Bobo. Sorry for the term. Nabigla lang ako. Misinformed pala. Or uninformed. Or shall we say, kulang-kulang. Parang mas bagay sa kanya yun. Kulang-kulang. Pero may sabihan tayo na, shut up. Hayaan daw si Pangulo na siyang mag-isip, magdesisyon. Yes! That is very correct. Na siya dapat na ginawa mo noong pa. Hinayaan mo dapat si Pangulong Marcos, si wala ako. Nagiging galunggong na rin ako. Si Commander-in-Chief, yun po ang ibig ko sabihin.
namamasyal yung mga neurons ko. Si Commander-in-Chief, si DND Secretary, yung mga armed forces, sila po dapat ang magdesisyon dyan. Sila ang may karapatan na gumawa ng mga hakbang. Hindi ikaw, Robin Padilla, shut up. Ang trabaho mo ay gumawa ng batas, hindi para mang-insulto ng mga eksperto, ng mga may karapatan, may responsibilidad sa kanilang mga trabaho. Hindi mo trabaho yan. Get it? Of course you don't get it. Of course you don't get it. Oh, isasama ko na dyan yung mga nagbabash sa akin. Sige, grouping na kayo. Pareho kayo. But, kung mas marami po kami, mas marami ang may utak, matalino, na makabayan, may pagmamahal sa inang bayan. According to you, inang bayan. Kung makain ng bayan, makatula, parang talo mo pa si Lope K. Santos, si Francisco Balagtas. Sabi ko sa iyo, Robin Padilla, huwag ka nang makialam dyan sa mga bagay na wala ka dapat paki. Sabi ko sa iyo, Robin Padilla, ang asikasuhin mo ay iyong mga kapatid na Muslim. Gawan mo sila ng mga proyektong magaganda nang makakapag-ahon sa kanila nang sa ganon ay magkaroon din sila ng chance na makapasok din sa politika. Swerte mo lang, Muslim ka. Swerte mo kasi sikat ka eh. Bago ka pa man naging Muslim, artista ka na. Pero tingnan mo yung mga Muslim na mga naging kandidato. Sino ba sa mga Muslim candidates ang naluluklok? Mayroon din naman. Sino ba yun? Si Dimapuro ba? Muslim yun, ano? Si Dimapuro. Yun namang si Mangudadato. Local naman kasi yun eh. Hindi naman national position eh. Kapag national position na, mahirap. Kaya kung ako sa iyo, Robin, para masiyahan naman, magkaroon naman ng papel. Mahalagang papel sa government, itong mga kapatid na Muslim, yun na nga sikasuhin mo. Hindi yung mangingialam ka nang hindi mo naman dapat pakialaman. Ako gusto ko po na magkaroon ng mga Muslim na nasa national position para balansin naman. Hindi naman puro ano lang, puro yung mga gusto lang ng mga Kristiyano. Nung nakaraan, isa sa mga ibinoto ko yung nasa ticket ni Isko, Gotok ba yun? Gotok? For senator. Pero, as expected, hindi talaga mananalo. Si Robin Padilla lang. Kaya ikaw, Robin Padilla, mayroon ka pong malaking responsibilidad sa mga ano ba yun? Kapanalig. Mga kapanalig mo na mga Islamic people. Kasi ikaw yung sikat, ikaw yung nakalusot. Ikaw yung naluklok. Marapat lang na sila pagsilbihan mo. Of course, pagsilbihan mo lahat. But, at least, mas bigyan mo sila ng serbisyo. Kasi at least kami, yung mga Kristiyano, halos lahat na nakaluklok dyan, mga Kristiyano eh. Mga Katoliko.
Ikaw, responsibilidad mo yan. Bigyan mo ng magandang serbisyo yung mga Muslim. Imbis na West Philippines ang inaatupag mo, yung Sabah. Bakit hindi mo balikan yung Sabah? Sabi mo may mga kawawa doon na mga Pilipino na nakakulong. Oh, ano na nangyari? Bakit iniwanan mo bigla? At karamihan doon marahil ay mga Muslim po. Dahil sila yung mga nandiyan dyan sa Mindanao na nagko-cross cross country. Mga nandun. Usually mga Muslim yon. Kasi Muslim din naman ang Sabah. Yun dapat, Rubin. Baka matuwa pa ako sa'yo. Kisa yung tira ka ng tira sa mga bagay na galunggong ka naman. Alam mo mga kababayan, kung ito po ang Lord, maawa kayo. Wag naman. Isa po itong Manchurian candidate. Yeah. Ang dami nating Manchurian candidate. Ito lang na BP. May ambisyon na maging pangulong tambalos-los na babaeng ito eh. Manchurian candidate yan. O Robin, baka hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng Manchurian candidate. I-google mo. Para alam mo. Dahil yun ikaw. Yun lang po mga kababayan ang gusto kong sabihin. Mamaya mayroon pa akong isang tatalakayin. Importante rin. Sorry. Itong si Robin Padilla. Kung ito po ang magiging pangulo natin, nako, magsipagtago na po tayo sa mga pinanggalingan natin. Dahil sigurado, hindi yan bubulasin. Papahamak tayo niyan. Manchurian nga eh. Kaya sana po mga kababayan, yung mga kapanalig, yung mga makabayan na nasa tamang pag-iisip, nasa tamang landas, sana po dumami tayo. Huwag po nating payagan na pamunuan tayo ng isang Manchurian candidate. Mayroon po tayong mga pwedeng maging leader na matitino, na may puso makabayan, pero hindi sikat. Bakit po tayo magsisiltin sa mga sikat? Hindi po tayo nagsawa sa mga sikat na wala namang saysay. Wala namang mga sinabi, walang binatbat, mga walang kwenta, hakot lang ng hakot ng pera. O, diba? Ay, nako. Umiinit lang ang bato ko. Okay. Hanggang dito na lamang po mga kababayan at mamaya na lang po tayo mag-usap ulit ng iba pang ano. Ngayon, nakalimutan ko po pala kahapon na magbigay ng yung bonus lesson. Kaya balikan po natin na lang ito. Saglit lang. September 25, 1903, September 25. Simeon, nagugustuhan ko po pag ang mga tinatalakay ko tungkol dito sa Bicol. September 25, 1903, Simeon Arboleda Ola. Ito po ipinangalan po sa kanya yung kampo po dito, PNP Camp Ola. Simeon Arboleda Ola, revolutionary leader of Ginubatan Albay, surrenders to Colonel Harry H. Banholtz. Ano po ito Oo, revolutionary. Ano po ito lumalaban noon sa mga Amerikano. So, iyan na lang po muna. Dito po tayo sa September 26. Ito medyo makaka-relate tayo, no? September 26, 1890. Ito po yung sa ano ito during the propaganda movement ng mga makabayang Pilipino. Filipino residents in Madrid send a memorial to the government protesting
the abuses of the Spaniards and friars in Calamba. Ito po yung naging biktima po dito, yung magulang ni nanay ni Dr. Jose Rizal, si Nanay Chodora Alonso, na subabang inano siya pinapaglakad siya ng barefoot dahil sa away sa lupa. Ito pa po ang isa, no? Medyo malapit-lapit ito sa generation natin. September 26, 1898, Gregorio Araneta is appointed Secretary of Justice and Felipe Buencamino Secretary of Development. Secretary of Development. Ano kaya ito ngayon? DSWD ba? Secretary of Development, baka DPWH of the Aguinaldo Cabinet. Ano ba yung tubo ko? Ito pong si Gregorio Araneta. Ito yata yung Gregorio Araneta the First, yung lolo ng asawa ni Irene Marcos, si Greggy Araneta the Third. Mga sikat pa yung mga politiko yan. And isa pa, also September 26, 1898, the following leaders compose the Philippine military hierarchy: Emilio Aguinaldo, President; Baldomero Aguinaldo, kapatid niya, Secretary of War; Antonio Luna, Director; Artemio Ricarte, Vito Bellarmino, Emiliano Riegos de Dios, General Subdivision; Tomas Mascardo, Pantaleon Garcia, Mariano Llanera. Ito Mariano Llanera, ito naging sikat ito na hero. Mariano Noriel, ito yung mga close kay Aguinaldo na naging, ito yung mga nag-traitor kay Antonio Luna. Isidro Torres, Miguel Malvar, isa ring sikat na hero, and Pasiano Rizal, Brigadier General. Alam niyo po, si Pasiano Rizal, ito yung kuya ng ating Dr. Jose Rizal. Hindi po siya gaanong napag-usapan sa history, pero malaki po ang papel nito sa ating history. Ang nakikilala lang po natin na maraming nagawang kagandahan, maganda para sa bayan, ay si Dr. Jose Rizal. Hindi po natin napag-uusapan na itong si Pasiano Rizal, yung kuya ni Jose Pepe Rizal, ay malaki rin po ang naging ambag, malaki ang kanyang sakripisyo para sa bayan. Hindi lang po talaga napag-uusapan. Ewan ko ba kung bakit. Pero ako lang po yung dati po na pangarap ko po ito na kung marami lang akong pera, magpuproduce po ako ng mga pelikula na lahat tungkol sa history, mga buhay-buhay ng mga bayani. So hindi lang po yung mga sikat na bayani, kundi yung mga lesser known na mga bayani. Especially, ang sikat lang po kasi mga bayani na kilala natin ay yung mga taga Luzon. Pero yung sa Mindanao, ang dami rin po ng mga nagbuwis ng buhay dyan. Even the Muslims. Marami pong naging bayani na may ginawang makabayani na ginawa na hindi po na-recognize sa ating history. Kaya yun po sana ang isang gusto kong mabigyan ng pansin. Sana yumaman ako para po magawa ko ang mga ito. Kasi gusto ko pong ipakilala sa mga Pilipino, sa ating mga kabataan, mga estudyante, kung sino-sino po itong mga lesser known personalities, mga heroes. Hindi lang po yung mga sikat. Usually yung mga sikat na sikat, hindi lahat. Mayroon po dyan na actually
mga ginawang heroic, pero meron pong other side, yung dark side of, anyway, yun po sana ang gusto kong maipakita through a film. Sana po mayroong mag-finance, no? Gawa tayo ng mga makabayang pelikula. Okay ba? Paalam nyo sa akin, pag mayroong interesado. So, yun na lang po mga kababayan, at maraming salamat po sa pagtsatsagang makinig sa aking bunganga. Okay? Sabihan po nyo please forward this message to Robin Padilla. Huwag siyang bawas-bawasan niyang pagiging hambog niya. Because, baka hindi na siya manalo sa susunod. Okay? So, thank you for watching, and see you in my next vlog. Peace.